Good morning mga ka-update. Ngayon po patuloy tayong mag-update sa mga legacy na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang paglaban sa katiwalian at korupsyon. Welcome to Romis Update Channel. Sa video ito mga ka-update, makita natin yung pagsama ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Mayor Magalong na bagamat alam natin na hindi close itong si PBBM at si Mayor Magalong, pero dahil nga sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kahit sino yung magpaabot ng reklamo sa kanya patungkol sa katiwalian at lalo na nga sa flood control ay kanyang pupuntahan. Kaya nga yan, magkasama na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Mayor Benji Magalong at maaaring napatunayan ni Mayor Magalong talagang totoo itong si PBBM at baka mag-tandem na nga po ito sila, no? At yan din makita natin yung walang kaartehang pangulo. Hindi kailangan ng nagpapayong sa kanya. Mabuti pa yung gobernador nakaraan doon sa Mindoro habang nag-inspection doon sa flood control, may nagpapayong pa. No? At dito rin po mapakinggan natin yung pasasalamat ng mga tao na kung saan ay napuntahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naipaabot nila yung kanilang kahilingan na kung maaari nga ay talagang ipaayos na agad ito sapagkat malaking kaabalahan ito sa kanila na naghahanap buhay. At mapapakinggan din natin yung pagtiyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mananagot yung mga may katiwalian. So narito na po. Hindi na po sila makapagtrabaho yung mga tao dito kasi ang ikinabubuhay namin dito lang din po. Tapos pagka nagkukulaps po yung mga bato dito, at saka lumalaki yung tubig dito sa ilog, naapektuhan po yung mga tao, hindi sila makapagtrabaho. Mahirap po kasi itong daanan po, ito ang dinadaanan ng halos papunta dun hanggang po sa Kampuan. Sana po maayos na po at saka malagyan po ng alalay, kumbaga dyan po sa baba, malagyan po sana ng alalay para pagka may bumagsak po na mga lupa, hindi siya madaling mag-collapse na yun. At saka yung kalsadang to, kasi hindi siya purong kailangan malagyan po ng alalay dun sa baba po, para hindi na po magkakaroon po ulit ng parang siwang dun sa baba. Kay Apo President po, maraming salamat at tinutukan nyo po dito sa Kinon Road. At sana po ituloy-tuloy ninyo po ang mga project dito at tutukan po yung mga nangungurakot po ng mga budget ng mga kalsada natin. At saka sa flood control po. Yung epekto, walang makadaan. Yung maghanap buhay, hindi makadaan. Yan sa bahay na lang kasi walang daanan. Puno na yung kalsadang, yung kabilang hanggang dito, puno na. Dapat yung kay Pangulo, kung pwede sana itong mga kontraktor kapag mag-umpisa ng kontrata mabantayan para mag-standard yung next, hindi sub-standard. Kasi sayang natin sub-standard kapag may kunting guho, siyempre hindi matibay. Kung ginawa ng sub-standard ay sayang yung pira, yung mabuti yung mga kontraktor, yung may maiwan, may lagay sa pulsa, yung mga tao hindi kontraktor, wala na, kawawa. Kung pwede sana, yung tunnel na madugtungan hanggang doon kasi kung baka may guhom, dito sa ilog na lang, hindi mapuno sa kalsada, pwedeng makadaan ng mga tao kung mag-diriso yung tunnel. Kasi kung yan lang, kapag gumuho ng buhangin lahat to, walang makadaan. Pati tao walang makadaan. May iilan pa rin sa atin ay mas pinipili ang sarili na interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang pagsibol ng mga bagong hamon na kailangan nating harapin. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat
kundi paulit-ulit. Kung paulit-ulit, ito'y pinapalampas natin. Unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang paghiurak sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas maunlad, mas makatarungan at mas matatag na bagong Pilipinas.